Welcome back mga ka-auto dito sa channel natin. Topi Manalo here, and today may share ako sa inyo na gagawin natin. It's been a while na hindi tayo nakapag-upload ng video na busy ang tito nyo. No? Sa sobrang busy, hindi ko na naasikaso itong Wigo natin. Kaya naman ito ang gagawin natin na content for today. Tayo ay mag-change oil ng 10,000 kilometer. Parang PMS siya. Parang PMS no? PMS actually. So, ipi-PMS natin, yan, yung ating Toyota Wigo. At umabot na tayo sa 10,000 kilometers. Actually, this is 9,522 yata. The last time I checked. So, mga ganong kilometer or distance ang tinakbo itong Toyota Wigo natin. Kaya naman magpapa-change oil na tayo. Well, hindi pala tayo magpapa-change oil. Kaya i-change oil na natin. And alam niyo naman ng tito nyo, Curry Point, Curry Point, no? Kuripot, pero may point. So, medyo may kamahalan kasi kung dadali natin sa kasa. So, kaya tayo na mag-change oil. Pero do take note, the warranty will be voided pagka kayo na ang gumawa. So, again, change oil, DIY at your own risk. Kaya itong gagawin natin is hopefully makatulong dun sa mga nagbabalak mag-change oil ng sarili nila. Alright? So, bago tayo magsimula, ito ang mga gagamitin natin na kagamitan at gamit. So, ayan, we will be using a Mobil na fully synthetic oil. Yan yung 5W-30. Yan, by the way, kung nakikita nyo, meron tayong Mobil lahat. This video is not brought to you by Mobil. Hindi po tayo sponsored. Binili ko lang yung Mobil kasi sa hirap ng paghahanap ng mga langis na totoo, ng mga legit at fake, ang hirap makakuha ng talagang legit para dito sa Toyota Wigo natin. And itong Mobil na to, nabili ko to sa kanilang store sa Shopee. So, kung gusto nyo ring makabili ng legit na oil, ayan, nakita nyo sa link natin sa baba, sa comment section or sa description nitong video na to, may link akong ibibigay para i-click nyo na lang at para makabili kayo ng legit na oil. So, yan ang gagamitin natin, yung Mobil oil. Also, magpapalit tayo ng ating air filter at saka ang ating cabin filter para sa aircon. Tapos, we will be using a Toyota oil filter. Ang model number niyan is 90915-YZZE1. Yan po yung oil filter na ginagamit sa Toyota Wigo, Vios, Race, at hindi ko pa matandaan yung iba. Pero yan yung mga magkakapareho ng oil filter na ginagamit. Ngayon, kung gusto nyo gamitin na yung Vic, gamitin nyo ang C-110. Tapos sa Denso naman, you will need to use the Denso 0500. Tapos gagamitin tayo ng flushing. Ayan, platinum flushing oil. Ako kasi dati pinampa-flush ko ay mineral-based oil. Pero ngayon may lumabas na palang ganitong flushing oil. So, yan. Nasa sa inyo yan, optional yan. Kung gusto nyo gumamit, ako nasanay na lang ako. Gusto ko kasi malinis yung makina para pagsaling ko ng bagong langis, ay malinis talaga. Yan. So, pwede nyong bilhin yan, pwede nyong hindi bilhin. Nasa inyo yan. And of course, gagamit tayo or papalitan natin yung ating washer sa oil pan. Papakita ko sa inyo mamaya yun. And yan, simulan natin. At ang dungis ng ating engine oil. So, ang una kong gagawin ay iangat ko tong ating sasakyan. And lalagyan natin ng jack stand para maka-access tayo sa ilalim. Ay, standby kayo dyan mga guys.
guys yung kondisyon ng oil natin. Medyo kung mapapansin nyo, yan, medyo maitim na. Yan, medyo maitim na talaga. Kaya I think due na talaga siya for changing. So yan, tignan din natin yung tsura ng ating engine oil. Kita ba? Tignan natin ang liwanag. Ayan. Well, okay naman. So, mamaya tignan natin kung anong itsura ng lalabas na langis dito sa ilalim, pang ilalim. Pero for now, yan. Tanggalin na natin yung oil plug, drain plug. Pero by the way, ito pala yung sinasabi ko sa inyo, no? Ito yung yan. Ito yung gasket, drain plug gasket na nabili ko sa Shopee kasi disposable to, guys. So every change oil magpapalit kayo nito para talagang walang tagas. Alright, so bilisan natin dahil pumapatak-patak na ang ulan, kailangan natin magmadali. Okay, so sisimulan ko na agad dito magtanggal. Dahil napatulo na natin nga. Yan, guys. So, mukhang ubos na yung langis sa ilalim. Although may tumutulo pa, and that's totally fine. Dahil gagamitan na natin muna ng engine flushing or flushing oil. Sa nabanggit ko nga kanina, ginagamitan natin ito para talagang malinis yung loob ng makina ng sasakyan natin. So, gagawin ko, sasarado muna natin ulit yung ilalim, pero hindi ko pa ikakabit yung ating drain plug washer na bago kasi tatanggalin ko ulit to. Sasarado ko lang para mailagay lang natin yung oil flushing. So, salpa ko muna ito, tapos papakita ko sa inyo yung paglagay natin ng 2 liters of flushing oil. Okay, guys, so yan, 2 minutes. Nakalipas na ang 2 minutes. At ready na tayo mag-flush ulit ng ating flushing oil. Sige, pakita natin sa inyo kung ano magiging itsura ng ating flushing oil. Aray ko. Yan, so just to give you an idea kung anong itsura niyang oil na lalabas dito. Yan. Maluwag na siya. Actually, madumi to. Madumi dahil nga nilinis niya yung makina eh. Pero hindi siya ganun kasing dumi nung kaninang lumabas. Dapat. Ganun pa rin dadandahanin natin kasi tatalsik yan eh. So, pagkasiguradong wala na yung nakakapit na thread, tanggalin natin. Ayan. So, yan. Madumi pa rin siya, guys. Halos sing itim yung kulay. Pero, hindi siya sing lapot nung kaninang langis na lumabas. So, yan. Ito ngayon yung crucial part, guys. Hintayin nating mag-drain talaga to totally. Mawala siya. And, ayun, saglit lang naman. Also, this is a good opportunity to remove the oil
filter ng engine. Pag medyo bumagal na yung tulo niyan, tapos papalitan natin yung mga air filter. Papakita ko sa inyo. So, eto guys, yung aking tools na ginagamit pang tanggal ng oil filter. Bumubukas siya na ganyan. Tapos pagka hinigpit, iipitin niya ngayon yung oil filter. Okay. Guys, so wow, ayos naman. Hindi naman siya ganun kasikip. So, I don't really need a tool. Kudos sa huling nag-PMS nito. Toyota Bad Santos. Yan. May tutulo at may tutulo dyan guys. Kasi syempre, yan, ayan o. So, ingatan nyo lang na magkalat. Kaya ng ginawa ko ngayon, buisit. Ay, naka. So, ito guys yung natanggal natin na oil filter. This is the 15601 YZZ T1 na Denso ang tatak. Made in Indonesia. So, ayan guys, ang ating side by side comparison ng Toyota oil filter 15601 YZZ T1 and the Toyota oil filter 90915 YZZ E1 Denso. Para naman silang Denso. I don't know what's the difference. Pero they're in the same size, same height, same diameter, same diameter, at I think they have the same thread. Yung butas, parehas din lang. So, yun. Yan ang ipapalit natin doon sa ating pinatutulo. Ayan, pakita ko sa inyo yung kinalat ko. Buwisit. Yan, maglilinis tayo mamaya. So now, ito yung crucial part na sinasabi ko. We have to wait until mag-drain lahat, tumulo lahat ng langis sa loob ng makina. Kaya habang hinihintay natin yon, bubuksan natin yung ating air filter. At papalitan natin ng bagong filter. Okay guys, so bubuksan natin ngayon yung ating air filter box. Simple lang naman yan, no special tools needed. You just need to lift the locks. Yan. And aangat lang natin to dito. Kasi may parang latch yan eh. Para matanggal to. Yan. I think it's better na tanggalin na rin natin to. Which is matigas. Yan. Kahit wag na pala. Para wala na masyadong hirap. Yan. Angat nyo lang to guys. Ito yung old filter assembly. Kita nyo naman. Madungis na. Yan. So, ang ipapalit natin ay itong element assembly 17801-BZZ140. So, tingnan nyo kung parehas ng itsura, kung magkasukat ba sila. Hindi naman kayo magkakamali dahil yan. So, ito yung luma, yung gamit. Ito yung bago. So, all we need to do is to yan, lalapat lang natin to. Hindi naman kayo magkakamali dahil like I've said, ano siya, may what do you call this? May sukat na, may korte, nakakorte na siya na para hindi kayo magkamali.
Ayaw pang pumasok ng maayos. Yan. So now, pagka naikabit nyo na yan, papasok lang natin, slide it. And after sliding, yan. Ganong kadali. Dungis, oh. Ayan guys, so ang papalitan naman natin ngayon is yung ating cabin filter. Pasensya na kayo, medyo makalat kasi may mga laman to, hindi ko pa natanggal eh. Ngayon pagbukas ko may laman pa pala, so tinanggal ko lang, ilagay ko lang rito. Basically, ang pagtanggal lang ng ating cabin filter is ganito. So bubuksan nyo yung inyong glove compartment. Dito sa tigkabilang gilid niyan, meron niyang parang plastic na naglalatch dito sa side. So, ang gagawin nyo is, papakita ko sa inyo kung paano. Para medyo may idea kayo. Yan, kita nyo yan. Iaangat ko lang to. Pupush ko lang tong konti para lumabas yung latch. Yan, o, yan yung humaharang. And then, on the other side, ganun din. Angat lang ng konti para hirap. Ay, dalawang kamay. Pupush nyo lang siya pa side para totally mabuksan nyo to. So, once na nabuksan nyo yan, na yan, makikita nyo to, itong cover na to. Nandyan yung ating cabin filter. All you need to do is to pull this out. Tapos hatakin nyo pa ganun pagilid. And, there you go. Yan yung ating cabin filter na singdungis ko. So ayan guys, buti na lang may nabilan tayong isang mabilisan. Ito pala ang talagang dapat dito sa atin. Ayan, kung titignan nyo, magkasukat yan. Na parang actually parang mas malaki nga ito eh. Pero sakto lang yata. So this is the 87139-ON010. Sabi nung nabilang ko, pang Avanza daw yata. Ganito rin kalaking filter. Itong binigay sa atin, ang liit. Di ko alam kung para saan to. Parang Mirage. Pero hindi natin magagamit yan. So, sasalpak na natin. Hindi ka? So, titignan natin kung pasok siya. Moment of truth. Ayun, sakto guys. Yan. So, itong talagang fit, oh. Tapos, kakabit natin to ulit. Ayan. Kasalpak na ng maayos. All we need to do now is to push the cabin here sa side. Ito, tumatamang latch na yan. Kailangan maipasok lang yan. Dun. Okay. Okay guys, so let's prep our oil filter. So how to prep your oil filter? First, you just need to put in mga approximately mga 50 to 100 ml. Yan. Tapos yung dito, yung labi niya, kunin nyo ng daliri nyo. You just need to oil yung surface. Ito. Yung rubber seal. Kailangan lang malangisan yan. Kaya kailangan malangisan yan para pag pinihit nyo, madali siyang ipihit. Tapos yung nilagay mong oil na 50 to 100 ml, iikot nyo lang. Ikot-ikot nyo lang sa loob. That way, na-prep yung filter element ng loob niya. Parang nabasa na ng oil. So, ikot-ikot nyo lang siya ng ganyan. So, mga a good 1 minute. Actually, nilagay kong onte. Kung titignan nyo, parang wala na eh. Ubos na. Siguro, pwede pa tayo maglagay ng konti. So, yan yung sinasabi ko sa inyo kanina guys. Yung
butas na kailangan nating punasan kasi may contaminant ng mga lumang langis at syempre yung alikabok. Make sure na malinis yan bago natin ikabit ang ating drain plug. So ayun guys, nahigpitan ko na ng maayos yung oil filter natin. Hindi ko na lang napakita sa inyo. We will now move on to the final step bago tayo magbuhos. Ito, final step. Make sure na malinis ang inyong dipstick para, kasi syempre may mga nakakapit pa dyan na langis eh. So make sure na malinis yan. Tanggalin nyo yung mga residue. And ito yung magiging sukatan natin. Dito tayo magsusukat eh. So ilagay muna natin yan. Huwag muna natin isaksak. Mamaya natin isasaksak yan. Magbuhos muna tayo ng ating unang litro. Takpan ko lang to. And yan. Takpan natin. Tapos we'll see sa dipstick kung gaano karami yung langis. Yan, sobra pa nga eh. Yan, dito yung langis niya eh. Dapat hanggang doon lang tayo. So parang sumobra nga yata ako ng mga 100 ml. Kasi minapanood ako, sabi 2,700 ml lang raw. Pero sabi sa manual is 2,800. Ngayon natin ba? Kasi yung filter, yung oil filter natin, that's roughly 100 ml eh. So, tignan natin kung ilan ang ilalaman doon. Let's do a quick start of the engine. So, yun guys. Smooth na smooth yung pagkaka-start natin, narinig nyo. And tahimik na siya ngayon. Maganda yung tunog ng makina. Mamaya i-test drive natin. Hayaan ko munang umikot. Also, titignan ko yung ilalim kung meron tayong tulo. Ang pangit pakinggan. I mean, kung merong tulo yung makina sa mga nahigpitan natin para ma-check natin kung tama ang pagkakahigpit. Ayan. Ililista ko lahat dyan sa screen nyo ngayon kung ano yung mga nagastos natin, kung magkano ang nagastos natin lahat. Also sa comment section or sa description nitong video na to, nandyan yung mga links din ng mga items na binili ko. Nagkamali lang tayo ng bili doon sa cabin filter, pero nothing to worry kasi it's something that is readily available sa mga auto supply na maganda sa Toyota. So, nakakuha tayo nun. Isang mabilisan na walkthrough ng mga ginawa natin. First is, dinrain natin yung oil. Nilinis natin yung drain plug. Tapos, sinarado ulit natin, tinakpan ulit natin dahil nagsaling tayo ng ating oil flushing, engine flushing.
Tapos afterwards, ini-start natin yung makina, pinag-idle natin for roughly about 2 minutes and then dinrain natin ulit. Tapos noon, tinanggal natin yung ating oil na yon. Hinayaan nating tumulo for about an hour and a half. And then nilinis natin yung mga area kung saan may mga oil residue. Habang naghihintay tayo na tumulo talaga lahat yung oil, nagpalit tayo ng ating air filter dito sa may engine bay. After natin palitan yung air filter sa may engine bay, nagpalit tayo ng ating cabin filter. Tapos, nung napalit tayo ng cabin filter, after nun, nilinis natin yung pang-ilalim ulit. Kinabit na natin yung ating drain plug. At the same time, pinrep natin yung ating oil filter. At kinabit na rin natin. And then, nagsalin tayo ng 2,800 ml na fully synthetic oil. And then, ngayon, we start natin and we let it idle. Tatanggalin ko sa stand yan. Lilinisin natin yung area and then I'll do a test drive. Siguro hindi ko na sa inyo papakita yung test drive because I bet it's going to be a smooth one and wala namang magiging problem. Ganun lang ako tiwala sa sarili ko. Siguro I'll just end the video here. Sana nagustuhan nyo. Pahit na lang ng like button. Kung meron kayong additional questions other than sa mga nabanggit ko, sulat nyo na lang dyan and I'll try and answer them as much as I can. Also, kung bago kayo dito sa channel natin, I would like to invite you to please subscribe to my channel and hit the bell notification for more updates. Again, maraming salamat mga ka-auto. Until next time, Topi Manalo po. Kita-kita-kits! Bye-bye!